guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba halos maraming mga first timer ang nagbe-break ng contract, nagwa 1 month notice as a domestic helper dito sa Hong Kong. So naalala niyo si Tony Ricafort na shout out ko siya dito nung nakaraan kasi parang may tinanong siya sa akin and merong siyang tinanong and vinlog ko. So wow, may init. So, ang nangyari guys is magbe-break siya ng contract. Dumating ata siya dito September 30. Ayan, so September ganyan, September 26 or September 30, nakalimutan ko. Pero nag-message siya sa akin na nandito nga daw siya sa Hong Kong. Dumating na nga daw siya. So, ngayon, ano pa lang, October 20, 27, 28. Ayan, so nag-chat siya sa akin kagabi na uuwi na daw siya ngayong November 30 sa Pinas. So, magto-2 months siya. Ayan, nagpaalam na daw siya sa amo niya na mag 1 month notice siya. So, sabi ng amo daw sa kanya, may pambayad ka ba dyan? Bayaran mo ako ng 1 month kung mag-on the spot. Eh, sabi niya, 1 month daw para, sabi ng amo niya, kung gusto mo naman, 1 month notice, bibigyan kita ng sahod mo and then plane ticket, pauwing Pinas. Sabing ganun sa kanya. So, nahihirapan daw siya kasi yung plancha. Pag nagpa-plancha daw is pagkatapos basa ng kamay. Nung una talaga yan talaga yung struggle ko dito kasi iniisip ko nga mapasma ako and ganyan. So, ang ginagawa kong technique dyan is hindi ko hinahawakan yung damit na pinaplancha ko. Halimbawa, nilapag ko siya dyan, hindi pa siya mainit. So, hindi ko siya hawakan, paplansyahin ko lang siyang ganun. Yung iba kasi tinatap-tap pa yung, yung pinlansya na damit na mainit. So, hindi ko na siya tinatap-tap, basta plansyahin ko lang, hindi ko hinahawakan yung damit na mainit. Ayan, so, hindi pa naman ganun pero may mga ugat-ugat na din yan. Ayan, ganyan yung ginagawa kong technique and ginagawa ko yan 1 ng hapon. Kasi ako yung may hawak ng oras kung ano yung tatrabahuin ko. Basta as long as pag alis ng amo ko sa umaga alas 7 or alas 8, kailangan 10:30 tapos ko nang linisin yung kwarto niya and then yung CR niya kasi ginagamit niya yan. Ayokong palakad-lakad doon na kasi doon na yan siya pagdating sa kwarto, magsi-CR, maliligo, ganyan. Kaya hindi ko pinapakailaman yung kwarto niya pagka nandyan na siya. Kaya nililinis ko yan nung wala pa siya. Tsaka yung bathroom. Ayan. And then, hawak ko naman yung oras ko. Kaya alas 2 or 1:30 nagpa-plancha ako. Para saktong alas 2, kakain ako niyan. So, hindi ako magbabasa ng kamay. Nagkakutsara ako. So, kakain ako niyan. So, makakapagpahinga pa konti yung kamay ko. O di kaya, akit ako dito sa kwarto agad kasi matulog. So, may 1 hour pa akong pahinga pagkatapos ko ng plancha. Kaya hindi masyadong tad-tad yung yung kamay ko sa plancha. And yung pinaplansya ko is yung uniform lang ng amo kong lalaki. Toka-toka kasi ng laba. Halimbawa, ngayon damit ng amo kong lalaki, bukas sa babae, sunod na araw sa bata. So, hindi niya hinahalo-halo yung mga damit. Kaya, sa bata, wala akong pinaplansya maliban lang sa uniform niya pampasok sa school. Ayun lang yung pinaplansya ko. Sa babae naman, nung bago ako, sabi niya yung pantalon lang yung plansyahin. Pero naawa ako kasi parang habulin na siya ng plansya, guys. Kusot-kusot talaga yung damit niya. Kaya ang ginawa ko, yung mga damit niya na panglakad, pinaplansya ko na din. And then yung mga pantalon. Pero yung mga pambahay o hindi ko pinaplansya. Yung panlakad niya lang and then yun nga, binsan yung amo kong babae, tamad yan magbihis. Halimbawa, pupunta sila sa labas, mamamalengke siya, yung damit niya ganto. So, pagbalik niya, ilagay niya lang yan dyan sa gilid, tas maliligo siya or mag-half bath siya, papalitan niya yung damit niya ngayon ng pambahay, mamaya paglabas niya, yung damit niya na sinuot niya kanina pampalengke, ibabalik niya uli yun ng suot. Ayan. So, ganun yung amo kong babae, kaya hindi ako masyadong nahihirapan sa pagpaplansya kasi konti lang naman. And sa amo kong lalaki, yung uniform niya, pagka araw-araw siya pumapasok, ayun, yung uniform niya lang, taas, baba. Tapos, pag may t-shirt, nagti-t-shirt lang naman kasi yan siya pag Sabado, Linggo, pagka lumalabas sila ng amo ko pag kumakain sa labas. Ayan, naka-t-shirt siya. Ayan, yung mga pinaplansya ko. Kaya hindi ako masyadong yung iba kasing amo, pinapaplansya, pati panty, medyas, lahat-lahat pinapaplansya. Sa amin dito, hindi ganun. Hindi naman ganun kalala yung amo ko. Ayan, kaya medyo nakakapagpahinga ako. And then, nagrereklamo din siya kasi nga yung
kada sundo niya daw ng bata, pag uwi ligo, pagka sundo niya naman uli, pagbalik ligo na naman. So ganun yung ibang amo dito, napakaselan. Halimbawa aalis ka, pag uwi mo ligo ka kaagad, tapos maya susundo ka ng bata, so aalis ka na naman, pagbalik mo ligo na naman. So yun na yung nirereklamo niya, puro ligo daw, puro pasma siya pagka ganun. Ako isang beses lang naman ako maligo. Halimbawa umalis ako ngayong hapon, sinundo ko yung bata. Minsan lang naman ako nagsusundo pagka naaalanganin yung amo ko pag may nilalakad. So susunduin ko yung bata. Pag uwi, maligo ako niyan, pero sa gabi hindi na ako maliligo. Ayan. So ganun yung ginagawa ko. And pagka hindi ako naligo, yung technique naman dyan is hindi ako umuupo sa kahit saan-saan. Hindi ako nangingialam ng mga gamit para wala akong mahahawakan. Ganun kasi sila kaarte. And yung amo ni Tony is vegetarian daw, puro gulay ata kinakain. Pero sabi niya mabait naman daw. May bata nga siyang 4 years old na lalaki. Sa kanya natutulog, kaya na niya, na iistorbo yung tulog niya dahil sa bata. Sa akin naman, okay lang ako dito kasi yung bata sa kanila talaga yan. Sa job of order ko, nakasaad doon na kasama ko nga yung bata sa pagtulog. So, na-stress ako doon. Parang ayoko na nga tanggapin to kasi nga kasabi ko yung bata. Gusto ko kasi may sarili akong kwarto. And then, pagdating ko dito, sabi ko sa kanya, katabi ko yung bata sa pagtulog, ma'am. Nagulat siya. Sabi niya, hindi. Katabi namin siya matulog. So, parang, ay, thank you, Lord. Kahit papano, meron akong privacy. Kahit papano, okay pa naman. And yung amo ko, hindi siya ganun kaya napagtitiisan ko siya, guys. Okay lang na kuripot siya sa pagkain. Kaya ko namang bumili kahit papano ng pagkain ko. Mura lang naman, lalo pag sa palengke ka bibili. Ayan. And then, sa ugali kasi hindi ka mai-stress sa kanya. Tsaka yung gawain ko dito konti lang. Kasi pagkatapos ko gumawa ng mga 2:00, tapos na ako niyan. Pagkatapos niyan, upo-upo lang ako. Nai-stress nga ako kasi wala na akong gagawin. And 4 na araw siyang wala dito sa bahay. Aalis siya ng 7:30 ng umaga, uuwi siya 4:00, susunduin niya na yung bata, ganun. So, talaga, wala siya dito buong araw, kaya hindi ko na yung gagawin ko, na nauubos na ako ng gagawin. Pero kahit wala siya, natutulog talaga. Nung nakaraan, pagdating niya, nandito na ako sa kwarto, natulog na ako ng 2:00. So, inantay niya akong magising, and then sinabi niya sa akin kung ano yung lulutuin. So, hindi man lang isang beses, hindi pa niya ako nasigawan na malala talaga. Yun nga yung nakahubad siya, pero hindi siya sumigaw, tahimik lang siya, nakasimangot. Hindi pa ako nasigawan. Yung amo kong lalaki, hindi ka rin stress kasi wala din problema. Sa bata lang talaga, and nakukuha ko naman na yung loob ng bata, napapasunod ko na, kaya easy na lang sa akin. Ayan. So, na-stress lang ako pagka wala na akong gagawin, nauubusan na ako ng gagawin. Kaya nakakapag-vlog ako kahit papano kasi hawak ko yung oras ko. And nakikita niya naman siguro yan sa CCTV, pero hindi niya ako sinisita. As long as wala naman akong ginagawa, konting minuto lang naman yung ginagastos ko dito sa pagbablog ko. Ayan. Kaya balato niya na yan sa akin. And then, ano pa ba? Basta sinusunod ko lang naman yung sinasabi niya. Pag halimbawa may inuutos siya, pina-follow ko lang. Yung mga first timer kasi na iba, grabe talaga yung lupit ng amo nila, kaya siguro naiisip nilang mag-break. And then lalo ako nung nasa Pinas ako, kain ako ng kain, kaya pagdating dito parang nag-expand na kasi yung bituka ko sa pagkain. Yung isang buong langka, guys, 3/4 nun ako kumain, kalahati lang binigay ko sa kapatid kong babae. Malaki yung langka, parang ganyan kalaki yung talaga nilagay namin sa sako. Ayan, sa sobrang pagka-miss ko, kasi iniisip ko wala to sa Hong Kong. So kain ako ng kain. Pagdating dito, nanibago talaga ako sa pagkain kasi konti lang dito yung pagkain, kaya doon ako nag-adjust. And then sa tulog, kasi binibilang ko parati ang tulog ko sa Pinas, dapat 8 hours or 10 hours. Yan, ganyan yung tulog ko. Pagdating dito, masaya na ako, may 6 hours ako natulog. Ayan. So yung agency ko nga daw hindi na tumatanggap ng first timer ngayon kasi 2 na yung nag-message sa akin. Yung isa napunta na lang siya sa Dubai, doon na lang siya nagpa-interview sa Dubai, kasi yung agency na hawak ko, meron din silang pa Dubai, pa Middle East na na mga applicant na mga domestic helper, kaya siguro first timer siya, nag-apply siya doon kasi Light in Hope din siya. And sabi siguro ng agency na hindi na nga sila tumatanggap ng first timer, kaya ni-refer siya doon sa namin sa kabila sa Dubai na applicant. Ayan. Kaya sabi niya hindi na daw tumatanggap ng first timer yung agency.
So, lucky pa rin kasi natanggap pa ako, or bago magsarado na walang first timer na tinatanggap, nandito na ako. So, ang dami kasi talagang nagbe-break ng mga first timer, karamihan talaga. Ayan, kaya ako tiis-tiis lang talaga kasi iniisip ko, sayang yung nag-resign ako sa trabaho, sayang yung mga benefits ko sa Pinas kung hindi ko ipagpatuloy to. Ayan, and konti na lang naman, nakaka-adjust na ako. Ayan, sabi ko nga, baka nag-a-adjust lang siya. Sabi niya, ayaw niya na daw talaga. So, wala na tayong magagawa doon. At least, baka mabawi niya na yung ginastos niya kasi dalawang 33,000 naman yung makukuha niya. Kaya, okay na yun. Ayan. So, sabi nga sa akin ng agency, si Ma'am Daisy, sabi niya, baka magbago pa isip mo, baka gusto mong dito na lang sa opisina daw nila magtrabaho, doon daw sa agency. Sabi ko, ayoko, gusto ko talaga mag-abroad kasi gusto ko makita yung Hong Kong, gusto ko man lang maranasan kung ano yung ibang bansa na sinasabi kasi naikot ko na yung Pinas hindi ko na lang napuntahan Mindanao tsaka other part of Visayas. Ayan, kaya natuwa ako kahit papano, at least okay ako dito. And thankful naman ako sa amo ko, hindi ako nai-stress. And then, hindi rin ako masyadong sa trabaho, tad-tad, ayan. So, nung una, tad-tad, pero ngayon kaya na. And then, sa luto, ayan, okay lang naman. Kasi, yung mga pagkain, paulit-ulit lang naman yung niluluto ko. Ayan. So, if you're new to my channel, guys, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.